Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa lahat po ng mga Ibanyans, kami po ay nagagalak na muli kayong paglingkuran para sa ating palatuntunan dito pa rin sa Kapihan sa Sanggunian at sa lahat po ng mga nakikinig ng Iba Maabig Ka. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-11 ng buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan. At narito naman po muli ang inyong mga lingkod para kayo ay paglingkuran para sa usapan ng serbisyong pambayan. At sa unang bahagi ng ating palatuntunan, mga kaibigan, pasadahan po muna natin ang mga balita na naganap dito sa ating bayan at sa buong bansa. Narito po ang mga balita. Maraming salamat po, Secretary Noli Basul, mga kapinalig. At narito na po ang mga nagbabagang balitang ihatid namin sa inyo dito live sa ating programang Kapihan sa Sanggunian. Mga mag-aaral na Ibanyans, balik eskwela na. LGU Iba nagpamahagi ng school supplies. Magnitude 7.8 na lindol, tumama sa Soc-Sargen Region sa Mindanao. Bagong kaparian ng bayan ng Iba, malugod na sinalubong ng mga Ibanyans. Iba Public Market, kauna-unahang fully digitalized public market sa probinsya ng Zambales. At ang Kalahi Program, inilulunsad ng LGU Iba ngayong araw. Para sa mga detalye, nagbabalik na muli sa mga silid-aralan ng mga mag-aaral dito sa bayan ng Iba noong Lunes, Hunyo 8, 2026. Sa pagsisimula ng school year na ito, inilulunsad na sa kauna-unahang pagkakataon ang 3-term school calendar. Ang 3-term school calendar na pinatupad ngayong school year sa ilalim ng DepEd Order No. 009 Series of 2026 ay ang bagong sistema ng Department of Education kung saan ang taon ng pag-aaral ay hinahati sa 3 termino sa halip na tradisyonal na 4 na quarter. Layunin ng pagbabagong ito na magkaroon ng mas sistematikong schedule ng pagtalakay ng mga leksyon sa mga asignatura at mga remedial lesson. Ang lokal na pamahalaan ng Iba naman ay nagpamahagi ng mga iba't ibang school supplies sa mga mag-aaral na Ibanyans mula kindergarten, SNED at baitang 1 hanggang ika-6. Kompleto ang bawat laman ng mga bag na ito na nakabatay sa pangangailangan ng mag-aaral sa baitang na kanilang kinabibilangan, kabilang ang mga crayola o crayons para sa kinder hanggang grade 3, mga notebook, sulating papel, lapis at mga ballpen. Muli, isang pagbati ng maligayang pagbabalik sa lahat ng mga mag-aaral para sa school year 2026-2027. Isang nakagimbal na balita lamang po, nagimbal ang buong Pilipinas lalo na ang isla ng Mindanao matapos tumama ang isang malakas na lindol na may magnitude na 7.8 o katumbas ang intensity 8 sa ilang probinsya ng Mindanao noong Lunes, June 7, alas 7:37 ng umaga. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang epicenter ng nasabing lindol ay naitala sa dagat malapit sa probinsya ng Sarangani. Nanatili namang suspendido ang klase sa mga lugar na nakatamo ng matinding pinsala. Matatandaan na ang araw ding ito ang unang araw ng pasok ng mga mag-aaral. Ilang pasyente rin ng Jensen Medical Center sa labas ng hospital grounds muna nanatili bilang pag-iingat sa mga aftershocks. Kasabay ng pagyanig na ito, nagtaas sa tsunami warning sa mga coastal area ng Mindanao at mga karatig bansa tulad ng Indonesia at Japan na ibinabari naman noong hapong ding iyon. Sa pinakauling datos, meron ng 45 na dineklarang namatay. Patuloy pinapaalalahanan ng lahat na maging handa sa anumang panahon dahil ang lindol ay maaaring mangyari sa mga pagkakataong hindi natin ninaasahan. At balitang lokal naman po, malugod na sinalubong ng mga taga-Iba ang mga bagong kaparian sa Katedral ni San Agustin na sina Reverendo Padre Gerald Mariano Jerry Pascual, ang bagong talagang kura paroko, at Reverendo Padre Raul Claveria, ang kaniyang katuwang na pari. Binigyang diin ni Padre Jerry ang pakikipag-isa, pagtutulungan at panalangin upang mas maidala ang pamayanan ng Iba sa mainam na pastulan. Gayun din naman ang pananahimik at paggawa ng kabutihan ng walang kamerang nakatutok ay larawan ng kaniyang pagiging simple sa mga gawaing pastoral sa simbahan. Nakapagdaos na rin sila ng kanilang unang panglinggong misa noong Hunyo 7 sa katedral. Inaasahan namang makakasama ng bayan ng Iba si Padre Jerry Pascual bilang kura paroko sa susunod na 7 taon. Mula sa Sangguniang Bayan ng Iba, malugod po namin kayong binabati, Padre Jerry at Padre Raul, ng maligayang pagdating sa Bayan ng Iba.
Gayun din naman po, isa ng ganap na fully digitalized public market ang ating sariling pamilihang bayan ng IBA sa pamamagitan ng paglulunsad ng dalawang programa, ang Project Metro o Monitoring Enforcement and Tracking Resource Online at ang Paleng QR PH Plus. Ang programang Project Metro ay isang makabagong paraan ng pamamahala ng isang pamilihang bayan sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya na naglalayong gawing mabilis, sistematiko at moderno ang mga gawain ng mga nagtitinda, mamimili at tagapamahala ng IBA Public Market. Ang Paleng QR PH Plus naman ay isang pambansang inisyatibong naglalayong gawing cashless at maging QR code-based ang lahat ng transaksyon sa mga pamilihang bayan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang programang ito ay inisyatibo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Gordon College, OneDevPH, Department of Interior and Local Government or DILG, Department of Trade and Industry or DTI at ng lokal na pamahalaan ng IBA. Ang mga consumer naman ay hinihikayat na tangkilikin na ang makabagong paraan na pamamalengking ito upang mas maging maayos at mabilis ang lahat ng kanilang transaksyon. At para po sa pinakahuling balita, kasalukuyang inilulunsad sa IBA Municipal Plaza or ang ating Municipal Hall ang Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o ang Kalahi CIDSS program ngayong araw, June 11, 2026. Ang Kalahi CIDSS ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU sa Pilipinas, kabilang ang ating bayan, upang matulungan ang isang lokal na pamahalaan na mamili, gumawa at magdisenyo ng mga development program para sa mga kababayan nating higit na nangangailangan gamit ang tinatawag nilang Community-Driven Development or CDD strategy. Sa diwa ng programang ito, mas magkakaroon ng mga oportunidad na mabigyang pansin ang pangangailangan ng mga Ibanyan tulad ng pagpapatayo ng school buildings, farm-to-market roads at bridges, health stations, daycare centers, common service post-harvest facilities at iba pa. Maaaring small scale lamang, ngunit tinutugon ang mga community-identified needs. Mga kababayan po nating Ibanyan, sa inyo po napakinggan ang mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo dito po sa ating programa. Magbabalik po ang Kapihan sa Sanggunian makalipas ang ilang mga paalaala. Mabuhay, Ibanyans! Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating Plastic Diversion Program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Webes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Mabuhay, Ibanyans! Excited na ba kayo sa Tambayan Campaign? narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating Plastic Diversion Program. Kung matatandaan, ang Plastic Diversion Program ay naglalayong mabawasan ang mga plastic na nakokolekta sa ating bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng incentive program kung saan maaari tayong mangolekta ng iba't ibang uri ng plastic at ang mga kolektang ito ay may kaakibat na puntos na maaaring... Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, tayo para sa malinis na bayan at kalikasan.
town, our radio, Radyo Natin. Mga kababayan, mga kapinalig, nagbabalik po ang ating palatuntunan na inyo pong napakinggan ang mga balita kanina. Mayroong good news, mayroon namang bad news. At tama po kayo, inyo pong nakikita ngayon sa ating sa mga viewers po natin nationwide. Sa lahat po ng nakatune in ngayon sa radyo natin 105.7, ang buong tropa po ng Sanggunian ay nandirito. Nako, talagang first time natin na medyo napakarami natin ngayon, Oo, kapanibago. Kaya welcome po sa ating palatuntunan. Mahalaga pong pag-uusapan natin. Alam niyo na po siguro kung bakit nandito kami ngayon matapos ang napakatinding lindol na naganap sa Mindanao nitong nakalipas na Monday. Ako po muli ang inyong lingkod, mga kapinalig, Secretary Noli Basul. Siyempre po, katabi ko ho yung ating suki laging kasama, si SB Raydag Villamin. Bati ka na muna, kagawad. Good morning po sa lahat ng ating kapinalig ngayong umagang ito at samahan niyo po kami muli ng isang oras ng talakayan at kwentuhan dito sa Kapihan sa Sanggunian. Ito po ang inyong lingkod, SB Raydag Villamin at your service. Ayun, talaga naman. At syempre yung chairman ng Committee on Communication and Public Information, dapat siya laging kasama natin, wala raw siyang alaga ngayon. Okay, so kasi yung ayaw niyang nawawalay sa kanyang ayan, andito na pala. Ayun, nagawa ng paraan. Natin ay si Kagawad AJ Panyurin. Kagawad, kumusta ka na? Ayun po, magandang umaga sa inyo lahat. It's good to be back, Sek. Medyo matagal-tagal ho na hindi ho tayo nakated, pero sinikap ho natin makarating tayo ngayong araw para sa mga nagbabagang balita at dapat nating tandaan. Kaya may mga bisita ho tayo ngayong araw. Kaya abangan ho natin itong mga susunod na minuto na darating. Yes, ang buong pwersa po ng local government unit ay nandirito mula sa legislative. Nandito po si Kagawad AJ, Kagawad Raydag at ang inyong lingkod. At mula naman sa executive, ang buong tropa, ng munisipyo, ang may kinalaman dito sa ating pag-uusapan. Welcome po natin sa ating palatuntunan. First time po sa ating kapihan sa Sanggunian, si ating municipal engineer, Engineer Joel Damaso. Magandang umaga sa iyo, Engineer. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng mga viewers ba? Yeah. At Mga nakikinig po. Engineer Joel po at your service po. Ay, talaga naman. Pero kita mo naman ang katawan ngayon. Kung nakikita po ninyo talagang fit na fit ngayon, wala nang dati yun, napakabilog puti na napakabilog ng pangangatawan ni engineer. Mukhang may sekreto yata Dati siya. pag naglalakad si Engineer, nakakatakot. Ngayon, nakakatakute. Pati si SB Raydag, medyo wala na rin, Nanaba nga, Sek.